Binigyan ng 2 araw ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet para tanggalin ang lahat ng mga icon o links ng mga online gambling sa kanilang platform. Hati naman ang pananaw ng mga senador kung i-regulate ba o ito-total ban ang mga online sugal sa bansa. Si Daniel Manarasta sa sentro ng balita. Daniel. Aljo, sinimula na nga ng Senado ang talakayan sa mainit na usapin ngayon at ito nga ay yung online gambling. Pare-pareho mga senador sa layunin na wakasan ang negatibong epekto nito lalo na sa mga pamilyang naaapektuhan at nasisira ang buhay dahil sa masamang epekto ng pagsusugal online. It does not matter whether it is legal or illegal, licensed or unlicensed. Online gambling is destroying our lives. Itigil na po natin ito. We're spending almost ₱1 trillion on education. Yet, what we're teaching our people is that gambling, gaming, and addiction is okay kasi malaki naman ang kita. Tayo po kaya, Mr. Chair, kikilos ba rin tayo? O hintayin na lang natin na lalong malulong ang ating mga kababayan, ang mga pamilya mawawasak? Hindi pwedeng gamitin ang dahilan na dahil kumikita tayo sa online gambling sa pamamagitan ng buwis. Dapat timbangin din natin, isipin din natin yung social cost. Ang ilang senador naman tulad ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senator Risa Hontiveros naniniwalang may kaugnay na sa mental health ang problema sa labis na pagsusugal online. Online gambling is not just a matter of financial loss. It's strongly associated with serious mental and physical health issues, broken relationships, family conflict, increased cases of domestic violence and suicide. Ayon sa DSM-5, gambling disorder is a mental health issue. This means government must also impose on these gambling platforms an enhanced duty of care for our kababayan. Aljo, mungkahin naman ni Senador Dante Marcoleta sa Bangko Sentral ng Pilipinas mag-issue ng suspension order sa e-wallet para i-deny ang links sa lahat ng online gambling platforms. Tumugon naman dyan ang BSP. Para wala na pong wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Pero nag-isa ni Senador Alan Peter Cayetano ang BSP nang i-check na may links pa rin sa e-wallets. Pero paglilinaw ng BSP, 48 hours pala ang palugit. So, hindi sumusunod sa inyo. Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open nyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, So, Your Honor, to take down the link. Today, Hindi lokohan tong hearing na to eh. 'Di ba? Sana sinabi yung kanina. Sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? So sa Saturday, ina-expect natin na committee na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan. by end of Saturday. Sa Saturday. Opo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Opo, wala na po. Pag may nakikita po ako, i-contempt kita. Pwede po. Yes, Your Honor. And we'll also take, we will sanction also. Ayon naman sa pagkor noong kasagsagan ng pandemya, lumakas talaga ang online gambling. Hindi lang sa ating bansa, maging sa ibang bahagi ng mundo. Kaya naman imbis na hayaan mamayagpag ang
online illegal sites ay sinisiguro daw nila na may mga regulasyon na imbes na illegal maglaro ay sa legal na lang ang paglaruan. Pero tinitiyak naman ng PAGCOR, Aljo, na mahigpit nilang pinatutupad yung mga regulasyon katulad na lamang ng pagpaparehistro ng 21 years old pataas lang ang pwedeng maglaro sa mga online gambling. Aljo. Maraming salamat, Daniel Manalastas.